Ang kwento ay nagsisimula habang nakikita natin ang isang grupo ng mga bayani na lumalaban sa Panginoong Demonyo na si Diablo. Pinaulanan sila ni Diablo ng kanyang mahika at binati sila dahil sa kanilang matagumpay na pagharap sa kanya. Sa palagay ng priest na si Fred na wala na silang pag-asa pero sinabi ng bayaning si Max na huwag silang sumuko, na-inspire ang kanyang mga kasama at nagawa nilang bumangon muli, subalit handa nang tapusin ni Diablo ang laban. Nagawa ni Fred na i-block ang pag-atake habang sinugod ni Leo ang Panginoong Demonyo at na-i-block ang suntok nito. Tumalon si Max sa kanya habang pinalakas ni Juria ang kanyang atake at nagawa ni Max na ibigay ang kanyang huling fatal strike. Nang mawala na ang alikabok, pinuri ng Panginoong Demonyo si Max dahil sa nagawa siyang matalo nito pero sinumpa niya na ang kanyang mga alipin ay magpapatuloy sa kanyang nagawang panghahasik, at balang araw ay babalik siya upang makuha ang kanyang paghihiganti. Lumipas ang 10 taon at makikita natin na muling nabuhay si Diablo, na excited na makuha ang kanyang paghihiganti kay Max. Tinanggap siya ng kanyang alipin na si Zania at nagtataka siya kung nasaan ang kanyang ibang mga alipin, pero sinabi ni Zania na lahat sila ay natulog matapos ang kanyang labanan laban sa bayani 10 taon na ang nakakaraan, kaya tinawag niya silang lahat na walang silbi. Sa palagay ni Zania, dapat siyang magbihis ngunit nang siya ay magsuot ng kanyang paboritong damit, nagtataka siya kung bakit hindi na ito kasya. Ipinapakita ni Zania sa kanya kung paano nagbago ang kanyang itsura, sinasabing tila hindi pa ganap na bumalik ang kanyang kapangyarihan matapos lamang ang 10 taon kaya nagbago rin ang kanyang katawan, kasama na ang kanyang kasarian. Binanggit pa ni Zania na inasahan niya na mangyayari ito kaya inihayag niya na may inihanda siyang ibang mga damit para sa kanya. Nagtataka siya kung bakit siya nakadress pero sinasabi ni Zania na ito ang tradisyonal na kasuotan para sa mga mage, ngunit sinabi ni Diablo na hindi niya natatandaan na ang mga kasama ni Max ay nagsusuot ng ganito. Sinuotan din siya ni Zania ng kasuotan ng katulong, pati na rin ng uniforme ng paaralan ngunit sa huli, nagalit siya sa mga kasuotan. Nagtanong siya kung ano na ang kalagayan ng mga bayani sa ngayon pero kinakabahan si Zania sa pagkarinig nito at sa palagay ng Panginoong Demonyo, dahil si Max lamang ang tao na nagawang talunin siya, marahil nagawa na niyang itindig ang pangalan niya sa loob ng huling 10 taon, iniisip na maaaring siya ay itinuturing na isang hari. Sinuri ni Zania ang kanyang mga tala at binanggit niya na ang kasalukuyang kalagayan nito ay isang misteryo pagdating sa kanyang paglabas sa mga sosyal at pampulitikang entablado. Tila nawala siya. Nagtataka si Diablo dito, subalit iniisip niya na baka nagtago lang ito upang mag-ensayo mag-isa, sigurado siya na nanatili si Max na humble matapos maging bayani na nagligtas sa mundo at na-excite siyang makita siya muli. Pero sinasabi ni Zania na mayroon siyang maraming trabaho na dapat asikasuhin at dapat niyang kalimutan ang bayani, pero tumatanggi si Diablo na sinasabing si Max ang pinakamalaking banta sa kanya. Binanggit pa ni Zania na kahit ang bayaning iyon ay mayroon pang malakas at hindi pangkaraniwang kakayahan, sa huli ng araw ay isang tao pa rin siya kaya sa kalaunan ay tatanda at mamamatay na lamang siya dahil sa katandaan, kaya sa palagay niya dapat siyang tumigil sa pag-iisip tungkol kay Max. Ngunit napapansin ni Diablo na may itinatago siya sa kanya, nagpanik si Zania na nalaman ito at napagtanto ni Diablo na ito ay dahil patay na si Max. Gusto niyang malaman ang katotohanan kaya ginamit niya ang kanyang pangatlong mata upang hanapin si Max, nadarama niya na buhay pa rin si Max at nasa paligid lang siya ng Kapitolyo kasama ang mga tao. Nagdesisyon si Diablo na bisitahin siya, ngunit sinasabi ni Zania na masamang ideya ito. Sinusubukan niyang pigilan siya sa pagpunta pero hindi siya pinakinggan, gusto niyang ipahayag ang kanyang pagbabalik upang magtanim ng takot sa puso ni Max. Sinasabi ni Diablo na ito ang dahilan kung bakit siya gumising ng maaga. Agad siyang lumipad para hanapin si Max at habang siya ay lumilipad papunta sa realm ng tao, doon napansin niya na tila umunlad ang kanilang sibilisasyon sa nakaraang 10 taon. Nagiging excited siya kung paano magre-react si Max sa kanilang muling pagkikita at dumating siya sa apartment ni Max, ipinapakita niya kung paano siya muling nabuhay pero nakikita natin si Max na nalilito at antok na antok. Nagtataka si Max kung sino siya at naisip ni Diablo na maaaring siya ay nasa maling lugar, subalit bigla niyang napansin ang banal na espada ni Max, na kinikilala bilang espada na tumalo sa kanya. Mukhang napagtanto na ni Max kung sino siya at pinagalitan siya ni Diablo dahil sa kanyang pagtrato sa espada na parang basura,
Hindi makapaniwalang siya talaga ang parehong tao na tumalo sa kanya at iniisip ni Diablo na lubos na nagbago si Max. Sinasabi ni Max na natural na bahagi ito ng kanyang pagtanda, pero binanggit ni Diablo na hindi na niya siya makilala mula sa kanyang hitsura 10 taon na ang nakakaraan. Hindi siya makapaniwalang nakatira siya sa isang napakagulo na apartment, iniisip na ito'y mabaho at nagsimula pa siyang tulungan ito na maglinis. Nagulat siya na mayroon itong laptop. Nakakatuwang matuklasan pero biglang naalala ang dahilan ng kanyang pagbisita. Sinabi niya na bumalik siya na mas malakas kaysa dati at mamumuno na naman siya sa mga tao. Kaso walang reaksyon dito si Max at sinabi pa nga nito na wala siyang pakialam. Naiinis si Diablo na nagising siya ng maaga para dito at nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya. Inamin ni Max na pagkatapos niyang talunin siya at lahat ng ibang demonyo, hindi na siya kailangan ng mundo kaya nagpahinga na lang siya at hindi na niya inisip pa. Dagdag pa niya na sa isang mapayapang mundo, ang mga bayani ay lubos na walang silbi at na-realize niya na hindi masama ang mabuhay bilang isang tao na walang permanenteng tahanan. Sinuri ni Diablo ang kanyang laptop at nakakita siya ng ilang nakakabahalang resulta, tila kasama siya sa isang sindikatong mga operasyon, pero sinasabi ni Max na hindi niya ginawa ito. Nakakita si Diablo ng video ng kanyang interview at napansin niya na super guilty si Max. Pero ipinaliwanag ni Max na hindi niya alam na kasal ang babae at napagtanto niya na nilaglag siya ng asawa. Sinuri pa ni Diablo ang susunod na artikulo at natuklasan niya na mayroon siyang malupit na sinaktan na mamamayan. Sinasabi ni Max na ang headline ay nakakalito at sinusubukan lang na siraan siya dahil ipinaliwanag niya na ipinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili, matapos siyang tinambangan ng isang grupo ng mga lalaki pero binanggit ni Diablo na maaaring tumakbo na lamang siya. Naalala ni Diablo kung paano tumakas si Max mula sa kanyang undead army 10 taon na ang nakakaraan, nagsisimulang mag-enjoy si Diablo at natuklasan niya ang isang artikulo na nagsasabing nag-cheat si Max sa 10 iba't ibang babae. Hindi makapaniwala si Diablo na naging ganito siya, pero sinasabi ni Max na hindi niya pa nga nakikita ang mga babae na iyon at binanggit niya na siya pa nga ang biktima. Hinahanap ni Diablo ang kanyang mas magagandang pangyayari. Nanunood ng interview na ibinahagi niya matapos niyang talunin ang Demon Lord kung saan sinabi niya na nagtagumpay lamang siya dahil sa tulong ng kanyang mga kaibigan, at nag-aabang siya sa kanyang susunod na misyon pero tawa ng tawa si Diablo sa kanya. Napansin niya itong sobrang nakakatawa at iniisip niya na dahil sa kanyang mataas na kumpiyansa sa sarili, kaya siya gustong ipahiya ng mga tao. Napansin ni Diablo ang larawan ng kanyang mga kaibigan at nagtataka kung sila'y nagkikita pa rin, pero sinabi ni Max na hindi na niya sila nakikita ng ilang taon na. Na-realize ni Diablo na malungkot ito, pero ibinahagi ni Max na ang mga relasyon ay hindi tumatagal kapag wala ng pakinabang para sa kapakanan ng mga tao, kaya wala siyang dahilan para sila'y makita ulit pero iniisip ni Diablo na nagkakamali siya, sinasabi na dahil sa kanyang mapagmataas na ugali kaya sila umalis. Binanggit ni Max na hindi niya alam ang sinasabi niya at sinabihan siyang umalis na. Doon napagtanto ni Diablo kung bakit sinubukan siyang pigilan ni Zania at na-realize na ang bayaning kanyang nakilala ay wala na. Handa na siyang umalis at sinasabi na ihahanda niya ang kanyang hukbo pero hinihimok lang siya ni Max na wasakin ang mundo. Iminumungkahi ni Diablo na pupunta siya at unang lilipulin ang kanyang mga kaibigan at sinabihan siya ni Max na simulan kay Leo dahil may utang ito sa kanya ng malaking halaga ng pera. Inatake siya ni Diablo at napagtanto na naging basura na siya. Pero binalibag siya ni Max gamit ang isang suntok at sinabi ni Max na walang paraan upang matalo siya ng kanyang mga kaibigan. Nang magising si Diablo, natagpuan niya ang kanyang sarili sa aparador at nagtataka kung bakit hindi siya tinapos ni Max. Nang lumabas siya, natagpuan niya si Max na pinaglalaroan ang kanyang lato-lato, kaso talagang tinitingnan lang nito ang mga babae online at advice ni Diablo sana naghintay muna siyang makaalis na siya para gawin ang bagay na iyon. Nagtataka si Diablo kung bakit hindi siya tinapos ni Max, pero sinabi ni Max na hindi na siya bayani kaya walang kaugnayan sa kanya ang pagpatay sa mga Demon Lord, nag-aalala pa na ito'y maaaring humantong sa isa pang nakakahiya na balita. Napansin ni Diablo na hindi pa rin nawala ang kanyang kakayahan at siya'y kasing lakas pa rin noong naglaban sila 10 taon na ang nakakaraan. Ipinaliwanag sa kanya ni Max na siya ang naging malambot. Tawa ng tawa sa kanyang banta na lipulin ang kanyang mga kaibigan pero sinasabi ni Diablo na ito'y dahil bagong gising lang siya. Nagbabanta siya na balang araw maibabalik niya ang kanyang buong kapangyarihan at aangkinin ang mundo ng mga tao.
umaasa na kapag dumating ang araw na iyon magtatagpo sila ulit, pero hindi kayang pangakuan ito ni Max. Nandidiri na siya sa kasalukuyang mundo at nawala na ang kanyang ambisyong maging bayani, pero binanggit niya na kahit wala na siya ay magkakaroon pa rin ng bagong bayani na tatayo sa sitwasyon para pigilan siya. Tinanggap na ni Diablo ito, pinasasalamatan si Max sa kanyang pagiging maginoong may bahay at nagsabi siya ng paalam. Ngunit, mamaya ng gabing iyon, biglang bumalik si Diablo at hinanda niya na magluto para sa kanila. Nagtataka si Max kung ano ang ginagawa niya. Natuklasan ito na mas nakakatakot pa siya ngayon kaysa kung paano sila nagtagpo 10 taon na ang nakakaraan. Binanggit ni Diablo na pinag-isipan niya ito at na-realize niya na masyadong nakakalungkot kung hahayaan niya ang isang tao na kanyang naging matalik na kalaban, na ito'y mananatiling malungkot at napagtanto niya rin na dapat niyang pag-aralan kung ano ang ginagawa ng mga tao sa nakalipas na 10 taon. Kaya nagpasya siyang manatili habang ginagawa niya ang kanyang pananaliksik. Ayaw siyang alagaan ni Max pero sinasabi ni Diablo na siya ang mag-aalaga. Nagluto si Diablo ng hot pot para sa kanila at inamin ni Max na hindi ito ang pinakamagandang ideya na magpatuloy siya, pero dito natatapos ang video na ito at salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.